Magandang araw po. Narito na naman ang inyong lingkod na si Maestro Honorio upang bigyan kayo ng dagdag kaalaman hinggil sa inyong kapalaran upang matuklasan ninyo ang inyong kapalaran at mas madali ninyong makuha ang tagumpay at kaligayahan. Sa pagkakataong ito, hayaan ninyong ipagkaloob ko sa inyo ang isa sa apprentice student ni Maestro Honorio sa Mystic Science at Life Coaching na si Aryabhata para sa kanyang Sana All, Karunungan Pamor, Pampaswerte Tips ni Aryabhata. Sa pagkakataong ito, tatalakayin ni Aryabhata ang sikreto ng compatibility kung saan ang magkakakompatible na zodiac sign ay matutuklasan ninyo kung sino-sino ang inyong kakompatible. Kaya pakinggan natin si Aryabhata para sa Ang Sikreto ng Compatibility. Ako si Aryabhata at ito ang tatlong teorya ng compatibility. May tatlong klase, uri o teorya ang compatibility. Ang unang teorya ng compatibility, same feathers flock together. Una, kapag pareho ng elemento ang zodiac sign na tinataglay mo at tinataglay ng iyong kasuyo, compatible kayo. Halimbawa, kung ikaw ay isang Taurus, kakompatible mo ang Virgo at Capricorn. Sapagkat ang nabanggit na tatlong zodiac signs ay may isang elementong tinataglay at ito ay ang elementong Earth o lupa. Iyan ang unang teorya ng compatibility na hinango sa kasabihang same feathers flock together, na nangangahulugang ang magkakapareho ng kulay, likaw ng bituka. Kung baga sa salitang kanto, magkakapareho ng ugali, asal, at gusto ay magkakasundo. Isa ang kanilang temperament at maaaring kung magkaminsan, iisa din ang kanilang simpleng ambisyon at pangarap sa buhay. Bukod sa mga magkakakompatible na Earth-type zodiac signs na nabanggit kanina, ang mga Fire-type zodiac signs ay magkakasundo din. Sila ay ang mga zodiac sign na Leo, Sagittarius, at Aries. Pare-parehong fire o init ang kanilang elemento. Kaya, silang tatlo ay magkakasundo sa unang teorya ng compatibility na nabanggit na nga. Habang ang mga water-type signs ay magkakasundo din. Sila ang Cancer, Scorpio, at Pisces. Sila ay magkakasundo dahil pare-parehong tubig ang elementong nangingibabaw sa kanilang zodiac signs. Gayun din naman, ang mga under sa elementong air o hangin ay magkakasundo. Sila ay ang Aquarius, Libra, at Gemini. Ang teoryang nabanggit sa itaas na same feathers flock together ay hinango sa Western astrology. Ito ang paniniwala ng mga bansang naimpluwensyahan ng mga taga-Europa, kabilang na ang Amerika at Pilipinas. Bagamat ang Pilipinas ay nasa oriental part of the globe o ng mapa, ang Pilipinas ay nakakiling sa Western thought. Sa kanilang paniniwala, mas masarap kasama ang mga taong katulad ng ugali
at katulad ng gusto o kamukha ng asal at pagkatao mo. Kaya, ang tawag dito sa mga taong ito ay kakompatible mo. Dito rin hinango sa unang teorya na nabanggit ang salitang sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko naman sa iyo kung sino ka. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko po kayong manood ng YouTube channel ni Maestro Honoriong upang makita nyo sa kanyang playlist ang kanyang mga YouTube video. Maaari nyo po itong pindutin isa-isa. At ang isa sa mga halimbawa ng playlist ni Maestro Honoriong na marami kayong matututunan ay ang Swerteng Punsoy Tips, Monthly Horoscope, Swerteng Guhit at Hugis ng Paa, Swerteng Chinese Elemental Astrology, Swerteng Panaginip, at yung pinakamaganda nating playlist ay yung Swerteng Zodiac Sign or Swerteng Horoscope. Ang pangalawang teorya ng compatibility. Opposite poles attract each other. Ang pangalawang teorya ng compatibility ay hinango naman sa kasabihang opposite poles attract each other. Ito ang paniniwala ng mga Oriental astrology. Kabilang dito ang China, India, Japan, at ilang mga Muslim countries at iba pang bansa sa eastern part of the globe o mga bansang nasasakop ng silangang bahagi ng mundo. Ano ang paniniwala nila tungkol sa compatibility na taliwas sa Western thought? Ang nawawala mong sarili, ang kakompatible mo, na siyang hindi mo inaasahan at hindi mo namamalayang humahatak sa iyo. Ulitin natin ang saligang batayan. Opposite poles attract each other. Nangangahulugan nito na ang magkakatumbalik na lakas ay naghahatakan upang mabuo ang mas malakas na puwersa upang marating ang completeness na tinatawag. Ito ang puwersa ng magnetismo at elektrisidad. Kailangang magsama ang negative at positive charge o polo o kawad upang makalikha ng power. Pansining sa anumang baterya, kuryente, bagay na may motor, dynamo, na pinapatakbo ng magnetismo o elektrisidad at sa kahit anong kasangkapang de kuryente o de baterya sa inyong tahanan, pinagsasalubong ang negative electrons at positive electrons upang sumindi ang isang bombilya. Ginagawa din ito kapag sinasaksak mo ang dalawang kawad ng kuryente sa socket na ang hindi mo alam ang dulong papupuntahan ng dalawang kawad na kuryente sa iyong appliances ay pagsasama ng lakas na siyang nagbibigay ng power upang umilaw ang bombilya o tumakbo ang isang kasangkapan. On ang saktong ibig sabihin nito na nangangahulugang sa dulo ng isang appliances nagsama ang negative at positive poles. Kaya nga, minsan, tanong ng isang kabataan sa kanyang kaibigan, mag-on na ba kayo ni Cordapia? O ang sagot ni Cordapia, oo, mag-on na kami ni Kulas pero. Mag-on na nga ang ibig sabihin ay nagsanib puwersa na ang nakukuyom na damdamin at kunwari pang itinatangging pagtatangi ng dalawang nagmamahalan sa isa't isa na kusang nakalikha ng bagong puwersa
at ng mas malakas na power o mas malakas na puwersa na kung tawagin nga ay power o love. Maraming ehemplo sa kalikasan na makikita ang ikalawang teoryang ito ng compatibility na opposite poles attract each other na pwede rin nating tawaging complementary compatibility, kung saan ang pinakapangunahing tampok sa pagsasamang ito ay magkaiba o magkasalungat pero nang magsama bagong nilikha ang kinalabasan o isang buo at made in heaven na pag-ibig ang kinauwian. Halimbawa, ang gabi at araw pinagsama upang makabuo ng 24 na oras, na ang ibig sabihin ng 24 na oras ay isang buong araw o whole day. Hindi po pwedeng paghiwalayin ang araw at gabi dahil hindi mabubuo ang isang araw. Ganon din, ang pangit at maganda ay hindi pwedeng paghiwalayin dahil hindi madidistinguish ang maganda kung walang pangit. Ang good and evil ay hindi rin pwedeng paghiwalayin dahil masisira o mawawalan ng pundasyon ang moralidad. Kung puro mabuti, para saan pa ang isang morality? At kung puro masama naman, para saan pa ang salitang kabutihang asal? Kaya nga, may buhay ay para mamatay. At kapag hindi na namamatay, mawawalan ng silbi ang salitang buhay. Ang buhay at kamatayan ay complementary compatibility o opposite poles attract each other upang magkaroon ng makabuluhang paglalang at masarap na karanasan dito sa mismong mundo na ating tirahan. Muli nating lilinawin, ang lalaki at babae ay pinagsama upang kapag nagtalik at nag-isang laman makabuo ng isang malusog na baby. Tandaang ang lalaki ay tulis o haba ang sex organ, habang ang babae ay bilog o butas ang sex organ. Upang kapag pinasok ang haba sa butas ay makabuo ng isang bagong nilalang. Sadyang magkaiba o magkatumbalik ang kasarian ng feminine at masculine. Ngunit kapag pinagsama, tulad ng naipaliwanag na, doon lamang nagaganap ang tunay na compatibility, ang pagkakaroon ng mga anak at magpatuloy ang pagpapalahi. Ito ang dahilan kung bakit ang babae at lalaki ay nagniniig at nagsasama upang ang tao o ang bawat nilikha ay maging co-creator ni God. Opposite o magkaibang kasarian na pinagsasama upang maganap ang completeness na ang premyo bukod sa masarap habang ginagawa ito ay nakabubuo pa ng bagong nilalang. Ito rin ang simbolo o drawing ng sinaunang mga Chinese philosopher o Chinese astrologer. Ang manifestasyon ng yin at yang na puwersa na umiikot sa bawat bagay at sa bawat may buhay upang magpatuloy ang siklo ng panahon at ng paglalang. Ito rin ang prinsipyo kung bakit may left and right na bahagi ang katawan ng tao. Hinati sa gitna kung saan ang kaliwa at kanang bahagi ng katawan ay
nagtutulungan sa pamamagitan ng utos ng utak. Ang siya ring dahilan kung bakit ka patuloy na nabubuhay at gumagalaw. Left and right na bahagi ng katawan na pinagsama upang ikaw ay maging ikaw at tulad ng naipaliwanag na upang patuloy kang mabuhay. Katulad ng naipaliwanag na ang lahat ng ehemplong binanggit sa itaas, lalo na ang pagsasama ng lalaki at babae na may magka-opposite na kasarian ay pinagsasama o kusang pinagsasama ng tadhana upang mabuo ang paglalang o ang tinatawag na completeness na humahantong sa panghabang buhay na kaligayahan. Tandaang ito ang ikalawang teorya sa compatibility na angkop i-apply sa isang relasyon, sa isang pag-ibig, at sa isang maligaya at panghabang buhay na pag-aasawa. Kaya nga, ang Cancer na may water element ay kailangang isama sa isang Capricorn na may earth type element, sapagkat napatunayang ang pagsasama ng tubig at lupa ay nagtatamo ng isang mabunga at masaganang ani para sa mga magsasaka. Itutuloy natin ito sa susunod na video, kung saan malalaman natin ang kakompatible ayon sa ikalawang teorya ng compatibility ng mga zodiac sign na Pisces, na Scorpio, ng Aquarius, ng Gemini, ng Aries, ng Leo, at iba pa. Malalaman din natin sa susunod na video kung ano ang ikatlong teorya ng compatibility. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video ni Maestro Honorio. Magkita-kita tayong muli para sa Sana All Karunungang Pamor, mga pampaswerte tips ni Arya Bata.